Magandang hapon po. Simula na ng election period bukas para sa eleksyon 2025. Naghahanda ng pulisya para sa paglalatag ng checkpoints. Sa susunod na buwan pa ang simula ng campaign period, pero ang COMELEC may paliwanag kung bakit hinahayaan nila ang mga nagkalat na mga poster ng mga aspirant. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Inihanda na kanina ang mga pulis Maynila na maglalatag ng COMELEC checkpoint mamayang hating gabi na hudyat ng opisyal na pagsisimula ng election period sa buong bansa. Bit-bit na nila ang mga karatula na nakikiusap sa mga motorista na ibaba ang bintana, hinaan ng headlights, buksan ng ilaw sa loob ng sasakyan at kapag hiningi ipakita ang driver's license at rehistro ng sasakyan. Ganon din sa Ilocos Norte kung saan binasbasan sa ginawang send-off ceremony ang mga pulis maging mga sasakyan na ipakakalat sa rehiyon. Paalala ng COMELEC at PNP, visual inspection lang ang pwede sa checkpoint. Bawal pabuksan ang trunk at glove compartment ng sasakyan. Bawal din pababain at kapkapan ang mga sakay. Hindi naman pagbabawalan ng mga pulis na mag-video sa checkpoint ang mga motorista. Hindi dapat sila magre-react kasi magiging protection din ng bawat isa yung gagawin ng kababayan natin yan. Pwede po tayong mag-video gamit ng ating mga cellphone. Mag-video rin po kami if kailangan po. Para rin ma-document yung ginagawa namin. Limited tayo sa plain view doctrine na tinatawag. Walang pabubuksan, walang pabababain, titingnan lang. Maliban na lang, sabi ng Supreme Court, kung meron kang information, intelligence, na nagsasabing kinakailangan tingnan mabuti yung sasakyan. But you have to justify yung kung bakit. Bawal sa madilim na lugar ang checkpoint. Dapat naka-uniforme ang mga pulis at kita ang pangalan. Dapat may karatula ang checkpoint at nakasulat ang pangalan ng hepe ng presinto at ng local COMELEC officer, pati na mga numero na pwedeng tawagan kung magsusumbong. 24 hours po ito. So definitely around the city there will be at least 14 checkpoints at any time. Simula na rin ang gun ban mamayang hating gabi. Ibig sabihin, bawal magbitbit ng baril kahit pa may lisensya. Pwera na lang kung binigyan ng exemptions ng COMELEC. Kung bukas ang simula ng election period, sa February 11 naman ang umpisa ng campaign period. Pero bakit ngayon pa lang marami nang nagkalat ng mga poster at ibang materyales na may muka o mga pangalan ng mga aspirant? Sabi ng COMELEC, tali ang kamay nila dyan dahil sinasabi ng Korte Suprema na hindi pa sila kandidato ngayon, kundi sa February 11 pa o sa simula pa ng campaign period. Yung pagkalalaki nilang tarpaulin, yung mga pagkalalaki nilang mga nakalagay po sa kalsada, yung mga pagmumukha nilang hi, hello, goodbye, welcome, hindi po namin pwede ipatanggal dahil hindi pa sila kandidato. Yung mga local governments po sana ang pwede magpatanggal. Sa Quezon City, ngayon pa lang pinagbabaklas na ng City Hall ang mga poster ng aspirants na nakakabit sa mga poste ng kuryente, street signs, traffic lights, signal post, tulay, overpass at iba pang pampublikong gamit at pasilidad. Sabi ng COMELEC, pwede lang silang magsimulang manita ng illegal na campaign material 72 hours o 3 araw bago ang February 11. We are going to write you a letter, remove the material. If within 3 days hindi mo tatanggalin, we will file, kami mismo ang magpapadisqualify sa'yo. May power kami tumotopropyo kasi disqualification case yun. Huwag na po natin gamitin argumento na hindi ako ang nagkabit niyan. Sa bandang huli, ikaw ang nakikinabang dyan eh. Simula naman March 28, bawal muna ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno pero pinayagan ng COMELEC ang ilang programa ng DSWD, DOH at DOLE basta't walang kandidato na dadalo sa mismong bigayan ng ayuda. Hindi naman ipagbabawal ng COMELEC ang paghingi ng guarantee letters para sa mga mao-ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.